Muli sa ating Panginoon sa umaming ito. Lahat ng nasa kanilang mga tahanan, maaari mo bang itaas yung kami mo para sa Panginoon sa umaming ito? Tunay nga na walang makapapantay sa ating mga dakila. So yung nag-iisang Diyos, siya yung Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, Jesus.
praise God. Isang mabiyaya at mapagpalang araw po muli, mga minamahal namin kapatid. Kayo po na nasa inyong mga tahanan. At tayo po ay sama-samang nagpuri at lumuluwalhati sa ating Diyos. At ngayon po, darako tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain ngayong umaga, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat, i-welcome po natin ang ating mensahero. Walang iba, kundi ang ating Pastor Engineer Ramil Daniel. Hallelujah. Thank you, Pastor Ronnie. Good morning, good afternoon, good evening, and good day to each and everyone who are watching. God is good, and all the time, God is good. Salamat at muli ay nagpatuloy na naman yung ating gawain. Thank you. It's Sunday again, and it's a day to worship and give thanks to our dear God, Jesus Christ. Today is we are still in GCQ, so our Sunday worship will be via live streaming. So sa mga nanonood at nakikinig sa bawat tahanan, tunay nga na sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. At tunay nga na magpatuloy po tayo sa pakikinig at panonood ng mga mensahe ng ating Panginoon sapagkat patuloy po nalalakas ang ating mga buhay espiritual. At bago po ako magpatuloy, inaanyayahan ko po ang lahat na awitan muna natin ang ating Panginoon sapagkat tunay na siya po yung gumagawa ng pamamaraan. Kung sa tingin natin na wala ng daan, wala ng pamamaraan, siya lamang ang magbibigay ng daan sa atin. Awitin natin, God will make a way. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. In
Tunay nga Ama, na maraming pagkakataon na nawawala na kami ng pag-asa, na wala na kaming magawang pamamaraan, na dumadating sa aming mga buhay ang maraming trials, maraming pagsubok na kung saan hindi namin alam kung ano yung aming gagawin. Subalit, you are the God who will make a way for us. Ikaw yung Diyos na gagawa ng pamamaraan para sa bawat isa sa amin. Ama, tunay nga sa umaga nito, patuloy Panginoon na pagpalayan at pasaganahan mo ang buhay ng bawat isa. Yung mga nanonood sa bawat tahanan, ano man yung kanilang mga pangangailangan, you are the God who will provide all our needs. Kaya Ama, salamat sa masaganang pagpapala. Salamat sa masaganang biyaya na aming tatanggapin mula sa iyo. Tunay nga Ama, sa umaga nito, patuloy na ikaw yung mag-control ng lahat ng bagay. Itago mo lamang ako sa iyong likuran ng lahat ng aking sasabihin ay mula lamang sa iyo. Ama, salamat sa aming pag-uusapan. Salamat sa aming pag-aaralan. Tunay nga Ama, na ang kaluwalhatian, ang kadakilaan at ang kalooban mo lamang ang maganap sa umaga nito. Ama, sa iyo po ang mataas na kapuri, masasalamat at pagdakila. Ito po ang aming sama-sama dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Yes, thank you. Thank you, praise team. At sa umaga pong ito ay ating pong pag-aaralan ang isang bagay na kung saan patuloy na nagaganap sa ating mga buhay. So ngayon po ay sabi ko nga kanina, we are in a GCQ. So tunay nga na pinuprohibit pa rin po o pinagbabawal ang social and mga services sa bawat churches na kung saan yung mga religious organization ay pinagbabawalan pa po na magdaos ng pagsasama-sama. So sa umagang ito ay magpapatuloy po ang ating live streaming. So ang ating pong topic ay sa mga nagsusulat sa kanilang mga tahanan, ang ating pong topic ay Trials will make your faith better and stronger. So ang ating pong teksto ay sa James chapter 1 verses 2 hanggang 12. So, sabay-sabay po tayo magbasa. Verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should expect to receive anything from Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position. But the rich should take pride and their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat, and withers the plants, its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away, even while they go out their business. Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tunay nga mga kapatid, kung atin pong babalikan yung nakalipas nating live streaming, nung mula po nung tayo magpasimula nung April 12, 2020,
kung ating pong mapapansin, yung mga ating pinag-aaralan ay mostly patungkol po sa trials. Amen? Bakit po trials? Sapagkat ang bawat isa ay dumadanas ng matinding trials o pagsubok sa kanyang buhay. Mapapansin natin, saan dako man tayo magpunta, saan dako man ang mundo, naroon na patungkol sa puro pagsubok, puro trials. Wala pong sinisino yung pagsubok dito. Hindi porke ikaw ay mayaman, hindi ka natatamaan ng pagsubok. Tunay nga po na matindi po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Lalo na po yung pandemic na dumadating po sa buong mundo. Na kung saan sadyang apektado po. Kung mapapansin natin, mapakarami pong mga negosyo, maraming mga trabaho, maraming mga kumpanya ang nagsasarado dahil sa matindi po yung pinagdadaan ng pagsubok. So, ito pong pagkakataon natin ngayong umaga ay ating pong hihimay-himayin kung paano ba ng mga trials o mga pagsubok na dumadating sa ating buhay ay magiging kalakasan, magiging magpapatatag ng ating pananampalataya sa Diyos. So, bago po tayo magpatuloy, check nga po natin ang ating mga sarili. Sino po ba dito yung dumadanas ng trials o pagsubok? Meron po ba? Tanungin mo nga yung katabi mo sa iyong tahanan. Nagdadanas ba ng pagsubok yan? Nakakangiti pa ba yan? Sa palagay ko, lahat po tayo ay nagdadaan po sa matinding pagsubok. Dahil sabi ko nga kanina, wala pong pinipwera ang pagsubok. So ang tanong, the big question is, the trials that you are facing right now is making you better and stronger or worse and weaker? Which of the two? Alin po ba sa dalawa? Yung po bang pagsubok na ating pinagdadaanan ay nakapagpapalakas po ba o nakapagpapahina sa ating mananampalataya sa Diyos? Nawawala na ba tayo ng pagtitiwala sa Diyos dahil sa tindi ng pagsubok na ating pinagdadaanan? Ako po, sobrang dami na ng pagsubok na pinagdaanan ko. Pero narito pa rin ako sa inyong harapan at nakatayo. Sapagkat alam ko na lahat ng pagsubok, lahat ng trials na meron tayo ay lilipas din. At anumang pagsubok yan, sabi ko nga ay sigurado po na dadaan lang yan. Pwede po bang sabihin mo sa iyong katabi kung ikaw man ay merong katabi na nanonood sa iyong tahanan? Sabihin mo, gaano man kalaki ang pagsubok o trials na dumadating sa iyong buhay, ay tiyak po na mas malaki ang Diyos na ating sinasamba. Amen po ba? So ang ating pong Panginoon ay sadyang mahilig po sa paradox. Ano po ba yung paradox? Yung po yung kabalintunaan or yung kabaliktaran. Na kung saan, dito po sa ating teksto, ano po ba ang sabi ni Apostol Santiago sa James chapter 2 verse 1? Basahin po natin muli. Sabi po dyan, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So ano sabi? I-consider daw natin na joy. Dapat maging masaya daw po tayo kapag mayroong pagsubok. So parang mahirap po. Tingnan mo yung katabi mo kung nakakangiti pa yan. Amen? Mahirap po umiti. Lalo na kung matindi yung pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Amen? Mapakahirap po na maging pakitang tao yung ating ngiti. Ang hirap ibigay yung the best nating ngiti kapag po tayo ay mayroong matinding pagsubok. Pero sabi po sa ating teksto, consider it pure joy. So, dapat magalak ang kapatid kung mayroong pagsubok na dumadating po sa ating mga buhay. Amen? So, as we continue, let us know the meaning of the two words, which is the trial and faith. So, ano po ba yung ibig sabihin ng trial? What is trial? Sabi dyan, it is the process of trying and testing. Next. What is faith?
It is loyalty. Belief, trust, and loyalty to God. Believe in the traditional doctrines of a religion. It is firm belief in something for which there is no proof. It is a complete trust. So, yan po, nakita po natin kung ano ibig sabihin ng trial at ng faith. So, makikita po natin dito sa ating patuloy na pag-aaral na kung saan meron po tayong ilang mga sikat na Bible characters. Kung tayo po ay madalas na nagbabasa ng ating mga Biblia, ito po malamang ay kabisado na po natin. Ito po yung mga Bible characters na kung saan sila po ay nanatiling tapat sa pananampalataya sa Diyos sa kabila po ng mga matitinding pagsubok na kanila pong pinagdaanan sa kanilang mga buhay. I-check mo nga kapatid, yung pagsubok na yung pinagdaanan kung kasintindi ng mga Bible characters na ating pag-aaralan. Ang number 1 po ay si Abraham. Saan po natin makikita ang kwento ng buhay ni Abraham? Sa Genesis 15, verse 1 to 7. Na kung saan dyan po ay medyo mahaba po yung teksto na yan. Sa-summarize ko na lang po, kukwento ko na lang po sa inyo kung ano po yung nilalaman. Ang sabi po dyan ay si Abraham daw po ay nakipagtipan sa ating Diyos na kung saan ay nalugod po yung Diyos sa kanyang pakikipagtipan. At siya po ay, sabi po ng Diyos, ikaw ay aking gagantimpalaan. Subalit ano po sagot ni Abraham? Gagantimpalaan mo ako, sino ang magmamana ng gantimpala na ibibigay niyo po sa akin? Wala pong magmamana maliban sa aking katiwala na si Eliezer, ang aking alipin na si Eliezer. Yan po ang sabi po ni Abraham. Subalit, sinabi ng Diyos kay Abraham, hindi alipin ang magmamana sa iyong mga ari-arian, kundi anak mo. So, hindi po makapaniwala si Abraham. Dahil nung time po na yon ay matanda na po siya. At yung kanya namang asawa na si Sarah ay hindi na po dinadatnan. So, sa tingin niya ay hindi na po siya magkakaanak. Hindi na sila magkakaanak ng kanyang asawa. So, ano po ang ginawa ng Diyos kay Abraham? Sabi ng Diyos, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak at apo mo. So, nanalig po si Abraham. Sa kabila na meron siyang pag-aalinlangan ng una, siya po ay nanalig. Siya po ay sumampalataya sa Diyos na yung sinasabi ng Diyos na magkakaroon siya ng sindami ng bituin sa langit na anak at mga apo. So, nakita po ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Kaya po, ang Diyos po ay nalugod sa kanya. Ang isa pa pong matindi pong pagsubok na pinagdaanan ni Abraham ay nung time na sinabi ng Diyos sa kanya na ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Saan po natin mababasa yan? Kayo na po magbasa sa inyong mga tahanan sa Genesis chapter 22 verses 1 to 18. Na kung saan nung time po na yun ay sinubok ng Diyos si Abraham na yung kanyang anak na si Isaac ay ihandog sa kanya. Hindi po nagdalawang isip si Abraham. Ito po ay kanyang ginawa. At kasama niya ang kanyang dalawang katiwala. Dala-dala po nila yung panggatong. At nung malapit na po sila dun sa lugar na kung saan ay ihahandog na po ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, ay pinag-iwan po yung kanyang dalawang katiwala. At ang silang dalawa na lamang po ng kanyang anak na si Isaac ay nagtanong po ang kanyang anak, Ama, nasaan po ang ating ihahandog? Ano po ang sabi po ni Abraham sa kanyang anak? Anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin. So, kung tayo po, yung nasa kalalagayan po ni Abraham,
pinangakuan ka ng Diyos na magkakaroon ka ng sindami ng bituin sa langit na anak at mga apo. Tapos, yung anak mo ay ipapahandog. Siguro mag-iisip tayo. Saan pa magmumula yung lahi na sinasabi ng Diyos sa akin? Siguro hindi na po tayo magtitiwala sa sinasabi ng Diyos sa atin. Dahil hindi natin alam saan magmumula yung lahi na sinasabi niya. Samantalang yung anak ko ipapahandog. Subalit, wala pong reklamo. Si Abraham, walang narinig na reklamo. Siya po ay sumunod. At nung time na sasaksakin na niya yung kanyang anak upang ihandog, ay meron pong isang anghel na pumigil sa kanya. At nakita po ng Diyos kung paano yung pagsunod at pananampalataya ni Abraham sa kanya. Kung kaya nalugod po ang Diyos kay Abraham. At kanya pong sinabi na ang magiging lahi ni Abraham ay sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa karagatan. So gaano po karami yung lahi ni Abraham? Napakabuti po ng Diyos sa buhay ni Abraham. Ano po naging sikreto? Hindi po siya nagreklamo, nagtiwala lang po siya sa Diyos. Naroon yung kanyang faith na sadyang napakalaki ng pananampalataya ni Abraham sa ating Diyos. Amen? So, sino po yung pangalawa na Bible character? Number 2 is David. Saan po natin makikita yung kwento ng buhay ni David? Ang kanya pong kwento ay makikita natin sa 1 Samuel chapter 17 verses 41 to 51. Kayo na po muli ang magbasa. Sulat nyo na po yung assignment nyo sa bahay. Ang sabi po, nang dahil po sa kanyang labis na pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, tinalo po ni David. Sino po yung tinalo niya? Yung higante po. Sino yung kaaway? Si Goliath. At ito po ay kanyang napatay sa pamamagitan lamang ng tirador. Sa palagay niyo po ba, yung isang higante ay kayang patayin ng tirador lang? Hindi po. Noong time na dumaan tayo sa pagkabata, tayo po ay dumaan at tayo din po ay gumagamit ng tirador. Kami po noon ay naninirador ng mga ibon. Yung ibon po, pag nadaplisan mo ng tama ng tirador, ay hindi mamamatay. Ito pa kayang higante, ang iyong titiradorin lang. Mapapatay mo kaya sa pamamagitan ng tirador? Hindi po. Ano po ang pumatay kay Goliath? Kapangyarihan po ng Diyos. Dahil po sa pananampalataya ni David na kayang patayin ng isang higante na katulad ni Goliath sa pamamagitan lamang po ng tirador. Amen? So ganun po kalaki yung faith or yung pananampalataya ni David na kung saan sa Diyos po siya nagtiwala na sa pamamagitan ng tirador na kanyang ginamit ay mamamatay at mapapatay niya ang isang higante. Amen? So sino po yung number 3? Number 3 is Joseph. Sino po ba si Joseph? Joseph the Dreamer. Saan po natin makikita ang kwento ng buhay ni Joseph? Sa Genesis chapter 39 verses 6 to 23. Na kung saan ang nangyari po sa buhay po ni Joseph ay trials of good looks. Na kung saan si Joseph po ay isang makisig, magandang lalaki. Si Joseph po ay pinagkatiwalaan ng kanyang amo. Sino po ba yung amo ni Joseph? Ang kanyang pong amo ay si Potiphar. Na kung saan, nung time po na yun, si Joseph po ay pinagkatiwala ni Potiphar na kanyang amo ang lahat ng bagay na kanyang nasasakupan maliban sa kakainin ni Potiphar at maliban po sa asawa ni Potiphar. So yung dalawang bagay lamang po yung hindi po ipinagkatiwala ng amo ni Joseph sa kanya. Yung kanyang pagkain at
yung kanyang asawa. Subalit po, sabi ko nga kanina, si Joseph po ay isang makisig at magandang lalaki. So nung time po na yon, si Joseph po ay pinagnasaan na makasiping ng asawa ng kanyang amo. Nagkaroon ng pagnanasa yung asawa po ni Potiphar kay Joseph. Subalit po, si Joseph po ay naging tapat sa Diyos at sa kanyang amo. Kaya hindi po niya pinagbigyan ang kagustuhan ng asawa po ng kanyang amo. Ano po yung nangyari nung time po na hindi po napagbigyan yung pagnanasa ng asawa po ni Potiphar? So dahil po hindi nakuha ng babae ang kagustuhan niya kay Joseph, gumawa po siya ng eksena, gumawa po siya ng iskandalo. Nung isang beses na si Joseph ay nandun po sa loob po ng kanilang palasyo, ay gumawa ng eksena yung asawa ni Potiphar, na kung saan sinabi niya na siya daw ay pinagtangkaang gahasain ni Joseph. Kung kaya po, nung time na dumating po si Potiphar, isinumbong po ng kanyang asawa na siya ay pinagtangkang gahasain ni Joseph. Kaya po, naghalit si Potiphar at siya po ay ipinakulong. Ano po nangyari kay Joseph? Nung time po na siya ay nakulong, hindi pa rin po siya pinabayaan ng Diyos. Doon po sa loob ng kulungan, siya po ang pinagkatiwalaan nung pinaka-gwardya, pinakabantay po ng mga preso. At nakita po ng lahat po ng kasama ni Joseph doon kung paano po kumikilos ang Diyos sa buhay ni Joseph. Sadya nga po naroon po yung tunay na pananampalataya at pagtitiwala ni Joseph sa Diyos. Kaya hindi po siya pinabayaan. At patuloy po na bumuti at lumakas pa lalo ang pananampalataya niya dahil sa nangyari po sa kanyang buhay. Tunay nga po, mga kapatid, na isang matinding pagsubok ang pagkakaroon ng good looks. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, good look ba yan? Ayan. Ngitian mo nga yung katabi mo. Minsan, sabi ko nga, yung blessing po, yung pagiging hindi natin maganda at hindi natin pagiging gwapo. Amen? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Ayan. Blessing po, minsan, na hindi ka magandang lalaki at hindi ka magandang babae. Bakit? Sapagkat hindi ka napagtatangka ang gahasain. Amen? Blessing po yun. O kaya, yung hindi mo pagiging magandang lalaki dahil walang gaanong tukso na nag-aalok sa iyo. Amen? So, kung hindi ka man masyadong magandang lalaki, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang mainis. Dahil blessing yan mula sa Diyos. Hindi ka mapapahamak. Amen? Sapagkat marami raw pong pagkakataon na ang pagiging gwapo o maganda, tingnan mo ulit yung katabi mo, ay nagiging dahilan ng pagkakasala. Amen? Totoo po ba yun? Na kapag ka ikaw ay gwapo o maganda, yung kagandahan at gwapuhan na yan ay nagiging dahilan ng ating pagkakasala. Bakit? Dahil maraming pagkakataon na ikaw po ay naaalok. Maraming nag-aalok sa ating paligid. Maraming tukso na umaali-aligid sa atin kung ikaw ay good looking. Kaya, salamat sa Diyos at hindi tayo masyadong magandang lalaki. Amen? Purihin ng Diyos. So yung po, yung trials na pinagdaanan po ni Joseph sa kanyang buhay, yung trials of good looks, na kung saan yung pagiging magandang lalaki niya ay naging matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sino ba po yung pang-apat na karakter? Number 4 is Job. Saan po natin makikita yung kwento ng buhay ni Job? Sa Job chapter 2 verses 1 to 10. Kayo na po ulit ang magbasa. Sabi po dyan, isa-summarize ko, sinubok po ni Satanas si Job nung time po na yun. Yung pagsubok po na ginawa ni Satanas kay Job ay merong kapahintulutan mula sa Diyos. Sa kabila po ng marami pong kayamanan, marami po siyang ari-arian si Job at ganyan din naman, meron po siyang 10 anak.
magaganda at mga gwapo ang kanyang anak. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Noong time po na yun ay pinahintulutan ng Diyos na subukin po ni Satanas si Job, na kung saan binigyan po ng matinding sakit si Job. Nagkaroon po ng sakit ang lahat po ng balat niya sa buong katawan. At ano pa po yung matindi? Namatay po ang lahat ng kanyang anak. Ano pa? Nawala lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng mga hayop na meron siya, naubos, nalipo lahat. Sino po ang natira kay Job? Yung kanyang asawa. Ano po yung ginawa nung asawa ni Job na siya lamang po yung natira? Ano ang sabi sa kay Job? Sumpain mo na ang Diyos mo upang mamatay ka na. Amen? So, tingnan mo yung asawa mo kung katabi mo sa tahanan na nanonood kayo. Madalas bang kontrabida yan? Yan. Kung kontrabida man yan, normal lang. Dahil dito nga po sa Biblia, yung asawa ni Job, siya yung kontrabida sa kanyang buhay. Amen? So, huwag po tayong magtaka na yung ating mga asa-asawa ay nagiging kontrabida. Dahil kung wala pong kontra sa atin, mas madalas na napapahamak po tayo. Amen? Kasi minsan marami po tayong kagustuhan na gusto natin agad ay gawin na natin. Subalit napipigilan tayo dahil meron tayong asawa na kumukontra sa atin. Kaya sabihin mo sa asawa mo, salamat at nariyan ka. Amen? At least nakabawi ka. Amen? So, makikita po natin ang nangyari po sa buhay ni Job. Sa kabila ng mga bagay na pinagdaanan niya, yung sinasabi ng kanyang asawa, hindi niya pinakinggan. Nanatili siyang tapat sa Diyos. Ano po yung naging ganti ng Diyos sa pagiging tapat niya? Dinoble ng Diyos yung lahat ng nawala sa kanya. Yung lahat ng ari-arian, lahat ng hayop na meron siya, lahat ng kayamanan na nawala sa kanya, ay dinoble po ng Diyos. Amen? Ano pa? Yung kanyang mga anak na nawala, yung mga anak niyang namatay, ay pinalitan na higit na mga gwapo at magaganda. Amen? So, mga kapatid, huwag po tayong mawawala ng pag-asa kapag merong matinding pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Tandaan mo, pagsubok lang yan, lilipas din yan. Amen? Sino po yung number 5 na Bible character? Ito po ay malamang kamag-anak ko ito. Number 5 is Daniel. Yan. Si Daniel po. Saan po natin makikita yung kwento ng buhay ni Daniel? Si Daniel po ay makikita natin sa Daniel chapter 6 verses 1 hanggang 21. Dito po ay paiksi ko lang na kung saan ang kwento po ng buhay ni Daniel ay matindi rin po yung pinagdaanan niya. Sapagkat yung pong hari ay nalulugod po sa kanya sapagkat marunong po siya. Siya po yung pinagkatiwalaan. Siya yung naging tagapangasiwa sa kaharian. So, nung time po na yun, hindi po talaga mawawala, maging sa ating paligid man. Marami po ang kontrabida. Marami po yung mga sipsip. Marami yung mga naiinggit. Kahit sa ang gobyerno, marami pong sipsip. Maraming naiinggit. So, nung time po na yun, na nagkaroon ng kapangyarihan si Daniel, ay nainggit po yung kanyang mga kasama na nalamangan niya. So, ano po ang ginawa? Sila po ay nagkaroon ng panukala sa hari na magkaroon po ng isang batas na pinalagdaan nila sa hari. Nang sabi doon na wala pong ibang sasambahin ang lahat ng nasasakupan ng kaharian maliban lamang po sa Haring Dario. Na kung saan nung time na yun, alam po nung mga kaaway ni Daniel, yung mga sipsip, na kung saan ay si Daniel po ay araw-araw ay lumuluhod at nananalangin sa tunay na Diyos. So wala silang maisip, wala silang maibutas, wala silang maisip na pamamaraan kung paano pababagsakin si Daniel. Kung kaya yun po ang isinadjust nila sa hari upang si Daniel po ay pabagsakin. So nung time po na yun, ay binantayan nila.
si Daniel kung ano po yung gagawin. So, tiniktikan po nila yung activities po ni Daniel. At nung mapapatunayan nila na si Daniel po ay hindi sumusunod doon sa batas na nilagdaan ng hari, kanila po itong isinumbong sa hari. At bagamat nalulungkot po ang hari, si Daniel po ay pinarusahan. Ano po ang naging parusa? Si Daniel po ay inihulog sa kulungan ng leon. Dahil yun po ang nakalagay sa nilagdaang kautusan na sino mang lalabat ay ihuhulog sa kulungan ng leon. Ano po nangyari? Buhay po ang Diyos at hindi po niya pinabayaan si Daniel. Itinikom po niya ang bibig ng mga leon at hindi man lang nagasgasan, hindi man lang sinayaran ng bibig ng mga leon si Daniel. At nung umaga po at hindi nakatulog ang Haring Dario, siya po ay maagang gumising at pinuntahan po niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. At ang sabi, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? At lugod na lugod po ang hari nang makita niya na walang nangyari po kay Daniel. At ano po ang nangyari doon po sa mga sipsip, doon po sa mga naiigit kay Daniel? Yung mga tao na yon ang siyang inihulog sa kulungan po ng leon at hindi pa halos sumasayad ang kanilang mga paa sa kulungan ay nilalapa na po sila. Amen? So, ganun po kabuti ang Diyos sa buhay ni Daniel. Yun po yung faith na meron si Daniel. Sobrang laki ng kanyang faith sa Diyos. At yung faith na yon ang nagbigay ng kaligtasan sa kanya. At ang faith na yon ang patuloy na naglagay sa kanya sa patuloy na kaligtasan na kung saan iniwas po siya sa kapahamakan. Amen? So makikita po natin, mga kapatid, na kung saan yung mga Bible characters po, kung paano lalong bumuti at lumakas ang kanilang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga matitinding trials o pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Sabi nga, their faith become better and stronger because of trials. Lalo pong bumuti at lumakas ang pananampalataya ng mga Bible characters na ating pinag-aralan, na kung saan sa pamamagitan ng mga trials na kanilang pinagdaanan ay mas lalo silang kumapit at sumampalataya sa Diyos. Ang tanong, tayo po kaya mga kapatid, kapag merong pagsubok, ano po kaya ang nangyayari sa ating mga pananampalataya sa Diyos? Ang tanong, lumalakas po ba ang ating pananampalataya sa Diyos o humihina? Ako sa palagay ko, kapag matinding pagsubok na dumadating sa ating mga buhay, ang pananampalataya natin ay humihina. Hindi katulad ng mga Bible characters na ating mga pinag-aralan kanina. Bakit ko po nasabi na yung ating mga faith ay humihina? Na-experience ko na po dito sa church. Nung time na meron pa po tayong pagsamba, na tayo po lahat ay umattend ng physical dito, nakikita ko po, nalaglag-laki lang po, hindi na tayo sumasamba. Amen? Ano pa? Nasipon lang. Sasabihin, hindi na ako attend, may sipon ako. Ano pa? Kapag iniwan ng mahal sa buhay, ano mangyayari? Halos magpakamatay na. Sasabihin, ayoko nang mabuhay. Iniwan lang ng mahal sa buhay, magpapakamatay na. So ganun kahina yung ating pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin, kapag ang isang bagay o isang tao ay iniwan o nawala sa atin, tandaan natin, merong mas higit na ipapalit ang Diyos sa mga bagay na nawala sa atin. Amen? Ano pa po? Sabi po sa ating pag-aaralan, what we should do
when trials come to make our faith better and stronger. So ano daw po yung mga bagay na dapat nating gawin kapag po dumating yung mga pagsubok na matitindi sa ating buhay para manatili pong matatag at matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Number 1, welcome and rejoice with all the trials. Sabi po, welcome and rejoice with all the trials. Tanggapin at magalak daw po tayo sa mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Saan po natin mababasa yan? Sa James chapter 1, verses 2 to 3. Basahin po natin muli. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, sabi dyan, in all this, you greatly rejoice, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. This have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, napakabuti po. Sadyang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Sadyang mahirap po ang ipinapagawa niya sa atin. Subalit ang sabi niya, tanggapin daw po natin at magalak tayo sa mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Subalit, yan po ang kailangan nating tanggapin upang lumago ang ating pananampalataya. Minsan, tumatanggi tayo. We refuses to accept the trials that is coming to us. But the problem, how we can refuse. Kaya mo bang tanggihan yung pagsubok? Sasabihin mo, pagsubok, huwag kang dumating sa akin. No, you cannot refuse with the trials. So, what shall we do? We should welcome and rejoice with all the trials. Amen? What's number 2? Number 2, accept all the persecution. Tanggapin daw po natin ang lahat ng pag-uusig sa atin. Saan po natin mababasa yan? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 12. Sabi dyan, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. And 1 Corinthians chapter 4, verse 12. We work hard with our own hands. When we are cursed, we bless. When we are persecuted, we endure it. And last, in Romans chapter 12, verse 14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. So, matindi po yung sinasabi po dito. Dapat daw po tanggapin natin yung mga pag-uusig, yung mga persecution na dumadating po sa ating mga buhay. Sabi nga, kapag daw po tayo ay nasa Panginoon na, dumadating po yung pagkakataon na maraming pag-uusig sa ating mga buhay. Ang lahat ng pagsubok daw na ito ay magiging daan kung paano lalago ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen? So, kung ano man yung mga persecution, kung ano man yung mga pag-uusig na dumadating sa ating buhay, normal po yan kung ikaw po ay anak ng Diyos. Amen? What is number 3? Number 3, reject all the temptation. Tanggihan o talikuran ang lahat ng mga panunukso sa atin. Saan po natin mababasa yan?
sa ating pong teksto sa James chapter 1, 13 to 18. Basahin po natin. Verse 13. Mahaba po ito. Kayo na po magbasa sa inyong mga tahanan. So, ay pagpatuloy po natin. Mababasa natin dyan na kung paano na dapat kapag ikaw ay anak ng Diyos, dapat marunong kang tumanggi sa mga temptation. Ano ba yung mga temptation? Yung mga panunokso sa ating mga buhay. Sabi ko nga kanina, kamukha ng nangyari sa buhay ni Joseph. Siya po ay tinukso, pero pinaglabanan po niya. Dapat, kapag ikaw ay anak ng Diyos, marunong ka nang tumanggi sa mga tukso. Marunong ka nang umayaw sa mga temptation na dumadating sa ating mga buhay. Amen? Ano daw po ba yung mga temptation sa ating buhay? What are the temptation in our life? Letter A. Letter A is the pride of life. May mga pride pa po ba tayo sa ating mga buhay? Letter B, lust of the eyes. Minsan po, yung mga bagay na nakikita natin sa ating paligid ay nagiging sanhi upang tayo ay magkasala. Ito yung nagiging dahilan ng ating pagkakasala pag meron tayong nakikita na hindi ka nais-nais sa ating paligid. Letter C, lust of the flesh. Ito po yung pagkakahilig po natin sa laman. So, nung time po ng ating mga ninuno sa Genesis chapter 3, nung time na ang ating ninuno na si Adan at si Eva ay tinukso po nung ahas. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 3. Basahin niyo na rin po at mahaba po yan. Ay makikita natin dito na kung paano na hindi po nakatanggi si Eva sa panunokso po ng ahas. At ganyan din naman si Adan, hindi na rin po siya nakatanggi sa kanyang asawa. So, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na dapat marunong po tayong tumanggi sa mga alok ng sanlibutan, sa alok ng mundo. Dapat marunong tayong umayaw. Kapag alam natin yung inaalok sa atin ay hindi ka nais-nais, dapat po marunong tayong tumanggi. Amen? Kung nais po nating lumago ang ating pananampalataya sa Diyos, dapat marunong tayong tumanggi sa mga panunokso sa ating mga buhay. Amen? Ito po yung panghuli po, how our trials will make our faith better and stronger. How our trials will make our faith better and stronger. Number one, we must not rely on our own capability and capacity. Always ask the Lord. Huwag po tayong magtiwala sa ating sariling kakayahan. Minsan, kapag tayo ay may mga pagsubok na dumadating sa atin, minsan tingin natin kayang-kaya natin. Hindi na natin sinasangguni ang Diyos. Dahil sa tingin mo kayang-kaya na, nagyayabang na tayo. Huwag po tayong mag-rely sa sarili nating kakayanan. Saan natin magbabasa yan? Sa Proverbs chapter 3 verse 5. Ang sabi dyan, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Next, in Proverbs chapter 16 verse 3. Sabi dyan, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So ano dapat natin gawin? Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan. Dapat parati po tayong sumangguni sa Diyos. Number 2, hold on to the promises of God. Panghawakan daw po natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Nung pong time po sa Old Testament, kung saan mababasa natin sa Joshua chapter 6 verses 2 to 3. Basahin natin. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho to your hands, along with its king and its fighting men.
Sabi number 3, march around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. So, namumroblema po kasi sila, yung mga Israelita, kung paano nila papasukin yung Jericho. Dahil ito po ay merong bakod. Nababakuran siya ng mataas na mayroong high wall. Hindi nila alam kung paano nila papasukin. Pero pinangakuan po sila ng Diyos na ibibigay ng Diyos sa kanila yung Jericho. Ano po nangyari? Binigyan lang po sila ng instruction. So, ang importante, kung merong pangako ang Diyos sa atin, huwag po tayong bibitiw sa pangako ng Diyos. Ang problema sa atin, tayo po ay mainipin. Kapag hindi po natin natatanggap yung pangako ng Diyos sa atin agad, tayo po ay naiinip. Gumagawa na po tayo ng ibang pamamaraan. At mas madalas, palpak yung pamamaraan na ginagawa natin sa ating mga sarili. So ano yung sabi niya? Hold on to the promises of God. Number 3, follow the plans of God. Sundin natin ang mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi diyan sa Joshua chapter 6 verse 4 to 16. Mahaba po dito, kayo na po ang magbasa. Dito po ay ipinakita ng mga Israelita kung paano nila sinunod ang plano at mga instruction ng Diyos upang mapabagsak ang high wall na nakapaligid po sa Jericho. So kinakailangan marunong po tayong sumunod sa mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag po nating pangungunahan ang Diyos sa kanyang mga plano. Amen? At last, number 4, we must have a word of honor to our promises. Dapat marunong po tayong tumupad sa mga binitawan nating pangako. Huwag po tayong maging politiko sa pangako. Ano ba yung mga politiko? Ang mga politiko pag nangako, tuwing maghahalalan, ipinapangako na lahat. Makakuha lang ng boto. Kaya pag nanalo na yung mga politiko, ano sinasabi sa kanila? Pag pinalikan mo sila at hiningi mo yung pinangako sa kanila, sasabihin sa iyo ng politiko na yan, na pangakuan ka na, gusto mo pang tuparin. Amen? Kaya mahirap pong maging politiko, nagiging sinungaling. Amen? So kailangan marunong po tayong tumupad sa mga pangako na ating binibitawan. Nung time po na ang mga Israelita ay nakapasok yung mga tiktik doon sa loob po ng Jericho, ay meron pong isang babae. Sino po yung babae na yun? Si Rahab. Si Rahab po ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Doon po nagtago yung tiktik. At nung time po na yun, ay pinangakuan nila si Rahab na ililigtas. Dahil po yung kahilingan ni Rahab na pagka nakapasok at nasakop ng mga Israelita yung Jericho, ay yun po yung kahilingan. Saan po natin mababasa yan? Sa Joshua chapter 16 verse 17. Ano po sabi dyan? And the city shall be accursed, even it and all that are herein to the Lord. Only Rahab the harlot shall live. Saan pa po natin mababasa? Joshua chapter 2 verse 12 to 13. Now therefore I beg you, sure to be by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house, and give me a true token. Next, 13. And spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. So, yun po yung kahilingan ni Rahab sa mga tiktik, at tinupad naman po nila yung ipinangako nila kay Rahab. Sabi ko nga, hindi po sila nangako ng pangako
politiko. Saan pa po sa Joshua, sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Sabi po dyan, don't talk before you think or make promises to God without thinking them through. God is in heaven and you are on earth. So, don't talk too much. Amen? Huwag daw po tayong nangangako ng maraming bagay sa Diyos. Dahil po ang Diyos ay galit po sa sinungaling. Kapag ikaw ay pangako ng pangako at hindi mo naman tinutupad. Marami po tayong kasamahan sa church. Pangako ng pangako. Panginoon, bigyan mo lamang po ako ng trabaho. At yung kalahati ng kikitain ko ay ibibigay ko sa iyo. Paano nangyari ng magkatrabaho? Yung tithes lang na para sa Diyos, ay pinanghihinayang pang ibigay. Amen? So doon po nagagalit ang Diyos. Kinakailangan, bago po tayo mangangako sa Diyos, pag-isipan natin mabuti. Kung ayaw natin na tayo ay mapako. Amen? Kinakailangan kung ikaw ay magbibitiw ng pangako, yung totoo. Ano po yung conclusion natin? Ang conclusion po natin ay sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Basahin natin, ang sabi dyan, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Purihin po ang Diyos at tunay nga na napakabuti niya sa ating mga buhay sapagkat kinakailangan lamang po sa panahon na ito na matindi po yung pagsubok na atin pong pinagdadaanan o marami pang pagsubok ang darating sa ating mga buhay. Manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya sa Kanya dahil tunay nga na walang ibang katugunan, walang ibang kasagutan sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema na meron po tayo. Tanging Diyos lamang ang kasagutan sa lahat ng pagsubok na meron tayo. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa iyong katuruan. Sa umaga po ito, salamat na patuloy na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa na nakarinig sa umagang ito at patuloy naming maisapamuhay ano man po ang aming napag-aralan, ano man po ang aming napulot na mensahe sa umagang ito. Nawa o Diyos ay patuloy na maganap sa aming mga buhay. Aming Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po ng marami sa ating engineer pastor. That was a great, good message. God bless you, Pastor. Ngayong oras na ito, ihanda po natin ang ating mga puso sa ating banal na hapunan. Babasahin ko muna ang unang Korinto, Kapitulo 11, 23 hanggang 26. Ganito po yun. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ, on the same night in which He was betrayed, took bread. And verse 24, and when He had given thanks, He broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. And verse 25, in the same manner, He took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Verse 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. God bless the reading of His words for our Holy Communion. Tatlong bagay po ang paalaala sa ating lahat tuwing po tayo ay nagse-celebrate ng banal na hapunan sa unang linggo ng kada buwan. Una sa lahat, we are looking back. Ano po ang ibig sabihin ng tatlong bagay na ito? First, we
are looking back. Ano po ang looking back natin? When we look back, meaning to say, do this in remembrance of me. Yung pong looking back natin ay yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung saan namatay siya para sa ating kasalanan at tayo naman ay pinatawad ng ating lahat ng pagkakasala. So when we look back, we say thank you to Jesus for what He did at the cross of Calvary. Pasasalamat ang una po nating sampitin tuwing-tuwing na tayo po ay magkaroon ng banal na hapunan. Pangalawa po, na ating looking today. When we say looking today, meaning to say sa ating fellowship, sa ating pagse-celebrate na magsama-sama po tayo sa ating panambahan at may banal na hapunan, this is looking today. It will strengthen. Pinapalakas niya po tayo, pinapatibay niya po tayo, He is refreshing us, He is strengthening us, and He is empowering us. That means looking today for what Jesus did at the cross of Calvary. And the third one, looking forward. What do we look forward? Alam niyo po, tuwing tayo po ay nagse-celebrate ng banal na hapunan, hallelujah, we are looking forward for the imminent return of Jesus Christ. Kaya nga po, ang bread at ang cup, ito po nagsisimbolo na tayo po ay meron pong pag-asang inaantay ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo upang makasama natin siya sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Kaya ngayong umaga, mga minamahal ko, ihanda po natin ang ating sarili. Ito po yung representasyon ng katawan ni Kristo. Looking back. Ito po naman, ang looking today na yung ginawa niya ay without the shedding of the blood, there is no remission of sins and forgiveness of sin. At ang dalawa, uulitin ko, pag yung dalawa pinagsama, the bread and the cup, it is our hope, the best hope for us all believers, that He will return and take us with Him in paradise. God bless our Holy Communion. Hawakan po ninyo ang inyong tinapay. At una sa lahat, sabihin mo, maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Inaalaala ko ang ginawa mo para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka para sa aking mga kasalanan. Pinatawad mo po ako sa lahat ng aking sala. Okay po? Pagpalagi nawa ang simbolo ng katawan ni Kristo sa oras na ito. Sama-sama po natin ito kainin. Gamit po ito natin. At looking back, I will repeat. Sabihin po, Panginoong Jesus, salamat. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Salamat sa pagpapatawad mo. Dahil ako ngayon ay malaya na sa sumpa ng kasalanan. Kakainin ko po ito at ako'y labis na magpapasalamat sa inyo. I'm looking it back because you did it all for me in Jesus' name. Kainin po natin. Itaas po natin ang simbolo, ang kupita, kung saan, ito po yung sinasabi niya sa Efeso 1:7. Without the shedding of the blood, remission, there is no remission and forgiveness of our sins. By the blood of Jesus alone, sa pamagitan ng dugo ni Kristo lamang, nagkaroon tayo ng paglilinis ng ating karumihan, kaligtasan, at ngayon tayo na i-enjoy natin
buhay na malaya, malinis sa kasalanan. Inulit po natin ito na merong pasasalamat. Manatili po tayong magpasalamat sa umaga nito. Inaanyayahan ko po kayong lahat na manatili po tayong tumayo. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Hawak kamay po tayo kung meron po tayong mga kasama sa loob ng ating tahanan. Hawak kamay po tayo, buong pamilyang magsama-sama. Magpasalamat sa Diyos sa ginawa niya. Higit sa 2,000 nakaraan na, more than 2,000 years ago, He did it all for us. Wala na tayong idagdag. Kaya sa bawat isa, sa tahanan, bawat pamilya, tayo po ay magpasalamat. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ang iyong pag-ibig. Kami po lahat ay nagpapasalamat bilang isang pamilya na sa loob ng tahanan. At kabuuan ng pamilya ng Diyos, hallelujah, na kami ngayon ay sama-sama na nagdiwang ng iyong kabutihan sa buhay ng iyong mga anak, higit na 2,000 nakaraan na. Hayaan mo na punong-puno kami ng pasasalamat sa lahat ng ginawa mo, sa lahat pa ng gagawin mo sa aming buhay dito sa lupa. Pagpalain mo nga po ang bawat pamilya na nasa tahanan. Ano man po ang kanilang pinagdadaanan. Alam mo po yun. At umaasa po ako na silang lahat ay pagkaisahin mo ng iyong pag-ibig. Ang bawat pamilya na nagbubuklod, Panginoon, pahintulutan mo na maranasan nila ang kadakilaan ng iyong kabutihan, pag-ibig at kapamahalan. Ano man ang pangangailangan nila sa mga panahong ito, Panginoon, bigyan mo po sila ng lahat ng bagay na naayon sa kalooban upang makapamuhay kaming lahat sagana sa ngalan ni Yesu Cristo. At bago kami magtapos, Panginoon, ay tatanggapin namin ang masaganang basbas mo sa bawat isa sa amin. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Diyos bilang pagsuko sa Kanya na kailangan lagi natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Amang Diyos, sa aming pagtatapos, sa aming panambahan sa araw na ito, muli kami, mga Panginoon, sama-sama magsabi sa iyo, tanggapin mo ang pinakamataas pagwalhati at pagdakila namin sa iyo. Pasasalamat muli sa araw na ito na kami binuklod mo sa panambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ingatan mo po ang bawat pamilya sa buong paglinggong ito hanggang sa mamuling pagbabalik namin na meron kaming patotoo, Panginoon. Naranasan namin ang iyong mensahe sa araw na ito na naging mas matibay kami kahit ano pang harapin namin. Mas higit na matibay kami sa aming pananampalataya sa pamagitan ng salita namin tinanggap, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, hayaan mo na takpan mo ang bawat pamilya ng dugo mo, Yesu Cristo. Pinamamantay ko ang bawat pamilya at kabuuan ng lahat na nakisamba sa amin ng iyong mga anghel. Palibutan mo po sila ng libu-libong anghel na sa bawat araw. Tagumpay ang aking dinideklara sa kanila. Tagumpay, Panginoon. Kagalingan, himala, Panginoon. Dakilang himala mo ang maranasan nila. Ligtas sa anumang mga bagay, Panginoon, sa mundong ito. Maraming salamat. Pagpalain mo na po silang lahat sa araw na ito, sa bawat araw na ginawa mo sa aming buhay. Tinatanggap na namin ang benediction mo, ang masagana, walang hanggang pag-ibig mo, O Diyos, sumaamin lahat. Ang sagana ng biyaya ng Panginoong Yesu Cristo at ang pakikipisan, pagsama ng Santong Espiritong Banal, sumaamin lahat, ngayon at magpakailanpaman. Ang lahat ay pagsabi ng Amen. Magandang pinagpalang umagang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.
magsama-sama. God bless, I love you all, and God loves you most of all. When I think about your goodness, my heart